pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman bistado at ang nasa likod at siyang nagbayad pa mismo sa sinakyang eroplano ni former President Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. Kasama din si General Anyo at ang DND Secretary na si Gibo Teodoro. Sa isang interview, isiniwalat ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro at siya mismo. Sa isang interview sa Bilyonaryo News Channel On Point, tinanong ni Pinky Webb si Rimulya kung sino ang unang nakaalam sa plano. Hindi mo maaaring planuhin ang ganitong operasyon at isama ang napakaraming tao. Ibinunyag din ni Rimulya na si Anyo ang dating kasapi ng gabinete ni former President Rodrigo Roa Duterte ay may malaking papel sa operasyon. Sa tingin ko, may natitira pa siyang pagmamalasakit kay dating Pangulong Duterte. Maganda ang kanilang naging samahan noon, ngunit siya ay isang profesional, isang sundalo at isang Ginoo. Kaya ginawa niya ang kanyang tungkulin at impormasyon ang kanyang nakalap at ibinahagi niya talaga na maaasahan. Dagdag pa ni Rimulya na si Anyo ang nagbigay ng impormasyon. May mga diskusyong mananatili lang ang dating Pangulo sa Hong Kong o sa China. Halimbawa, ang mga usapan kung uuwi pa sila o hindi. Sa tingin ko, ang abogado niya ang pumapabor na mananatili siya sa Hong Kong o sa China, ngunit nanaig ang kagustuhan ng kanyang mga anak na umuwi na siya. Matapos nga ang pagbalik ni former President Rodrigo Roa Duterte sa bansa noong March 11, agad siyang inaresto at minadaling ipadala sa The Hague. Ang mga revelasyon na ito ni Rimulya ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano pinlano at isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ni Marcos Jr. noong gabing iyon na consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. At napag-alaman din na mula sa isa pang panayam kay Rimulya, kasama si Karen Davila na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madali ang ihatid kay former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Ang eroplano ay inarkila ng Office of the President, diniretso naman siya sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Wheels up, isinuko namin siya sa International Criminal Court ayon pa kay Rimulya. Base sa mga salaysay ni Rimulya, taliwas ito sa mga pahayag ni Marcos Jr. na hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Lumilitaw na aktibong tumulong ang administrasyon sa proseso mula sa pagbabantay sa kilos ni former President Rodrigo Roa Duterte hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa The Hague, Netherlands. Buwelta pa nga ng mga netizen na ito pala ang nagtraidor kay Tatay Digong, lalo na ang bangag na presidente na walang utang na loob matapos na nakinabang sa mga ginawa ni Tatay Digong sa kanila. Ang mga hudas sa Pilipinas at lalo na kay Anyo na yan ang wala talagang matinong gobyerno, ito puro traidor. Kala